Good morning ulit sa inyo mga kabayan. Ang tanong, kailan kukunin ng Interpol si Senator Bato de la Rosa? Okay? Alam niyo ho kung bakit? Ito yan, oh. Tatok sa thumbnail. Bogi ka ba ako ng coffee? Oh. Ito ho, ang sabi ho kasi rito sa Constitution natin, okay? Ang sabi dito ay Article 7, Section 11. Sabi diyan ha, a senator or member of the House of Representatives in all offenses punishable, sabi ha, in all offenses punishable by not more than 6 years imprisonment, be privileged from arrest in the Congress while the Congress is in session. Ibig sabihin, yung mga miyembro daw po ng yung mga mambabatas natin, magkabilang kapulungan, kung ang kaparusahan sa bintang laban sa kanila ay mababa sa 6 na taon, hindi daw po silang pwedeng arestuhin while the Congress is in session. Okay? Ibig sabihin, kapag ang parusa sa iyong kaso ay 6 na taon pataas at yung kay Bato, nako ho, up to 30 years yan. More than 6 years. Ibig sabihin po ng Article 6, Section 11, maaaring arestuhin kahit may sesyon ang Kongreso. And that happened to some congressmen. Diba? Isang babae, Leila de Lima. Oh. Ngayon, yung nagtatanong po doon, kailan naman yan JDB mangyayari? Diba? Oh, sabi ni Minda Figueroa, kailan sir kaya? Andiyan na yung sagot, madam. Ito po. Hindi ba pinoprotektahan nila ngayon? Pinipilit nila kahit na pwede naman ang arestuhin yan si Bato de la Rosa. Sabi ko nga, paano kung biglang mayroong korte? Di ba na mag-issue ng warrant of arrest? Sinakyan yung trip nila dahil hindi na tayo member ng ICC. Panaya kayo iyak ng iyak na dapat may warrant of arrest ng local court o may mag-issue ng warrant of arrest. Tapos kayo ngayon. 'Di ba? So mapupuwersa po ang Senado na isuka o isuko si Bato de la Rosa pagdating po ng sinidye adjournment nila. Sinadyang adjournment naka-schedule. June 5, 2026. Anong petsa na? Halos 1 buwan na lamang ang itatagal ni Bato de la Rosa dyan. Pag hindi po siya kusang sumuko para maprotektahan naman ang integridad ng institusyon na ginawa nilang kanlungan ng may mga warrant of arrest, na may mabigat na kaso. Mapipilitan po ang PNP, ang Interpol natin, Interpol Philippines, yung PCTC, na lusobin ang Senado, kunin si Bato de la Rosa. At nako, idiretso na sa dahig. Bahala sila. Okay? Kasi hanggang dito na lang naman yung proteksyon na yan eh. Kahit na sinasabi ng lumalabag lang ang Senado natin sa Constitution because that's more than 6 years ang penalty niyan. And besides, kinikilala ng ating gobyerno, ng ating Constitution ang ito teka ha. Ito, yan kinikilala. Article 2, Section 2. Declaration of Principles and State Policies. Sabi rito, Philippines, talon tayo rito, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Diba? Kasi itong part na to, iba naman ibig sabihin yan eh.
Para maging madali, the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. So may paglabag ang Senado. Diba? Yung protective custody nila, walang kwenta yun. Dapat ideklara ng Korte Suprema yan unconstitutional. Kasi nambababo yan ng integridad ng Senado. Nakapagkauri nila ang mga senador, nagkakampihan, nagkakandungan. Ano yung kailangan? Mabigyan pa, ma-afford pa ng mga legal remedies o kung ano mga churvalo na yan. Okay? And again, balikan natin ito, Article 27. Wala, base po rito. Ito po'y nakasulat na bago pa natin tanggapin, bago pa pirmahan ni ERAP ang Rome Statute noong year 2000 at bago pa i-ratify nila PBBM at na ibang mga senador natin. Yung iba nandyan pa ngayon. Kabilang pa si Enrile doon. Nakasulat na ito. Pag tinanggap ninyo ang Rome Statute, maging member ng ICC, kung sakali na magkaroon kayo ng masamang leader, mamamatay tao, at mag-fall sa crimes against humanity, ang mga kaso niya o yung mga iba pang kasong may coverage kami. Ang sabi diyan, hindi daw po kinikilala nito kung meron man yang immunity na pinoprovide ng Constitution, mababaliwala rito. Bakit? Sa pagtanggap nitong Rome Statute, sinuko natin ang bahagi na yan ng Constitution. Nagbibigay ng immunity sa presidente, nagbibigay ng immunity sa mga impeachable officials, basta masangkot sila sa mga ganyang klaseng mga krimen. Di ba? Pasensya na, di afford to ng mga DDS eh. Itong paliwanag ko eh.